Nag-iha. Okay, inshallah. Ang sinabi ko kanina, Arabic yun. Na panalangin yun, na yun nga sabi ko, nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na Diyos, sa isinumpang si Satanas. Kasi si Satanas, siya naman talaga yung kalaban natin. Si Satanas, siya yung kalaban ng tao. At siya yung nagbubulong na gumawa ng mga halay, mga kasamaan. Siya yung nagbubulong sa tao. Dahil kung wala si Satanas, wala tayong pagsubok at wala tayong relihiyon. Natatandaan nyo, kung pamilyar kayo, si Satanas, bago siya naging Satanas, wala siyang kasalanan. Ang naging kasalanan ni Satanas, ng demonyo, ang iya una-una nga sala, waray hiya sumunod, hansuguhan po sa nga Diyos nga Allah, ang Ginoo. Han ginhimo, try ko lang maguray. Ang ginhimo nga an Allah o ang Dios naghimo o hinimo niya hi Adan yan hi Eva, pero bago hi Eva hi Adan. Hi Adan ginhimohan Dios ti kang hatuna. Maram na kamo ito, di ba? Na hi Adan ginhimo ti kang hatunan, ngan ginhimo niya ini nga demonyo bago pa ginhimo hi Adan nakadto na hiya paraiso. Wala pa ni sala. Nakadto na iniya paraiso, wala iniya sala, ini nga demonyo. Ngan tikang iniha kalayo. Ang demonyo ginhimo tikang kalayo. Kita ang tao ginhimo kita tikang hatuna. Han nahimo na hi Adan, nagsiring ang Allah ang Ginoo nga magbigay ka ng pugay, magpatirapa ka o magruko, yumukod sa aking nilikha na si Adan. Waray hiya yumukod kay ano, nasa niya kay ano nga mayukod ako didahi ito nga imo ginhimo, nga tao. Nga mas nakakahataas ako ha iya kay tikan ako ha kalayo. Amulad ton iya una nga sala. Si Adan, ang iya una nga sala, sumuway hiya, sumupak hiyahan balaod ang Ginoo nga ginsusugo hiya. Amulad to. So hanahimo kita ini nga Satanas nangako hiya nga tatagan niya halaba kinabuhas kakatapos inin kalibutan. Nga an iya kukuhaon niya ang mga tao dadadun niya ngadto sa impyerno. Kaya ano, nagmalaki na hiya. Eto na hiya, nagmalaki na hiya. Wala hiya sala, kundi an iya sala amulad to sumupak lahiyang balaod ang Ginuungan nasinahiyan duro. Salit hi Satanas kay kun waray himua han Ginoo hi Satanas, waray kita din ni kalibutan. Waray kita din ni kalibutan adto kita paraiso. Kay hi Adan ngan hi Eva nagkasala liwat. Ano ira sala? An ira sala siring ang Ginoo kauna ni yung tanan an bunga hiton nga daada nga makahoy nga tanan. Ayaw lahad ton uusa nga puno. Ang bunga ito ayon niya kauna. Takay ini Satanas, amo nito kinuha niya gimbuyo niya nga kauna ito kay marasa ito. Ngan ama to niya sala. Ngan nung nakasala hi Adan yan ni Eva kumaon hadto nga prutas, ginpalaya sila ngan hiatuna. Amo nga ani kita nga tanan hatuna yan. Pero gintagan kita assurance nga makakabalik kita kung masunod kitahan mga balaodhan Diyos. Salit, hiya nagpadara hiyahin mga propeta nga hinsugo para igabay tayo. Kaya nagkaadahin relihiyon. Ang relihiyon Islam hindi hiya bag-o nga relihiyon. Islam, si sister siguro, ang amon relihiyon, ako taga Karigara, ini puro kami nga mga balik Islam. Kaya ano nga gintawag kami nga balik Islam? Kaya ano nga gintawag kami nga balik Islam kay nga tanan nga tawo nga nabuhi din kalibutan Muslim na nga daan. Muslim. Kaya ano naging Kristiyano an iba? Kaya ano na naging iglesia ni Kristo an iba? Kaya ano nga naging Protestante an iba? Kaya ano nga naging Mormons, born again Christian at damo na yan nga mga relihiyon. Kaya ano? Kay gimbunyagan hira han ira ginikanan. Kung nanunumdum kita,
aton mga anak gindara naton yadto sa simbahan ginpabunyagan na kita. Hangin pabunyagan kita han aton mga kag-anak amo kita nga nahimo kita nga Romano Katoliko. Protestant. Kung anira kag-anak protestante, anira anak protestante liwat. Kung anira anak Iglesia ni Cristo liwat. Pero nga tanan nga nabuhi nga tawo o nga ginhimo dinhi nga kalibutan Muslim na nga daan. Muslim. Anong relihiyon? Islam. Arabic word na ang karayog signon han Islam is pagsunod. Han balaod han Diyos. Kaya ang Islam, hiadan, ang iya relihiyon, Islam. Islam. Amo nga ni nga waray hiya makasunod hini nga balaod, ginsupak niya ang balaod, nga ginsugo hiya ayaw niya pagkauna, amo lan ira, hadto usalan ira batas. An ira batas, an ira kasuguan, usala, ayaw pagkauna. Ito nga, puno, hambunga. Sige, kauna niyo tanan. Yan na, damo ng batas, may 10 commandments na. Di ba? Kaya pag-abot, mga propeta, dumadamo ang batas. Amo nga may mga sugo at propeta, siguro, diri ka mo aware, o aware ka mo, nga may ada kita sugo ng propeta. Ano hira? Kaya ano nga ang Diyos nagpadarahin mga sugo ng propeta, hi Adan, hi Abraham, hi Lut, hi Solomon, hi David, hi Jesus Christ, hi Moises. Nga tanan ini, sugo inihan Ginoo para igabay kita. Kaya kung nakabati na kamo, nasa ring Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, walang makakapunta sa langit sa Diyos maliban sa sa akin. Sundin natin yung way. Kasi ang lahat ng mga sugo at propeta kailangan natin sundin yung kanilang pamamaraan, dahil kung hindi natin sila susundin, mayroon paraiso. At ang buhay natin dito sa mundong ito ay pansamantala lang. Pansamantala lang. Dahil nga tanan nga tao nagnanais ng buhay na walang hanggan, forever. Pero walang forever dito. Naandun yun sa paraiso. At may impyerno, alam ng tao lahat yan. May impyerno, may paraiso. Pero aware ba kayo na may impyerno, may paraiso? Sino makadto paraiso? An makadto ha paraiso, an sumunodhan mga sugo at propeta. Kay siring ni Jesus, an sumunodhan iya way, pamamaraan, amo an makakapunta sa Ama na nasa langit. Waray hiya magsiring nga, ang sino man sumunod sa akin, makakapunta sa akin. Hindi. Sa langit. Sa Amang Diyos na nasa langit. Ako dating Romano Katoliko din. Nung ako ay natutong magbasa ng Biblia, nagpalipat-lipat ako ng relihiyon. Napakahalaga po ng relihiyon. Kasi kung wala tayong guidance, meaning wala tayong relihiyon. Napaka-importante kasi mayroon impyerno at mayroon paraiso. Sa pagkabuhay na magmuli, hindi tayo bubuhayin na matanda. Dahil paraiso yon. Kung bubuhayin tayo, ang nanay ko namatay, hindi na nakakakita, hindi na nakakalakad. Kung bubuhayin siya na gayon, 94 years old, papakinabangan niya pa ba ang paraiso? Hindi na. Bubuhayin tayo kung paanong binuhay si Adan at saka si Eva na hindi dumaan sa pagkabata. Anong edad? 33 to 35 years old in between. Kaya napakahalaga po, ang pinag-uusapan dito natin, kaligtasan natin sa kabilang buhay. Buhay na walang hanggan, paraiso at impyerno. Kaya kung tayo po ay nagnanais, karamihan sa tao, subhanallah, hindi binabaliwala ang relihiyon. Actually, ang iba nagagalit pa. Bakit pag-usapan natin relihiyon? Huwag na tayong pag-usapan yan. Hindi. Kailangan natin pag-usapan ng relihiyon. Kung hindi natin pag-usapan ng relihiyon, paano tayo maliligtas? Kung ang relihiyon ko pala ay mali, dahil marami pong relihiyon, sinabi natin kanina. Kaya kami tinawag na balik Islam dahil si Jesus ay hindi Romano Katoliko si Jesus. Hindi Iglesia ni Cristo si Jesus. Hindi protestante. Ang natanan ng mga sugo at propeta nga nauna sa urhi nga propeta, mayroon pong huling propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katumbas ng paniniwala namin kay Muhammad na huling sugo, katumbas noon ng paniniwala namin sa lahat ng mga sugo. Si Jesus ay sugo. Propeta. Nagabay na kung sino man ang sumunod sa kanya, makakapunta sa paraiso forever.
Bubuhayin po tayo na magmuli. At ito po yung napakahalaga na pagtuunan natin ng pansin. Yes, walang problema, kailangan natin kumain, kailangan natin maghanap buhay. Magpayaman, okay lang. Pero wag po natin kalimutan ang kabilang buhay na kung saan may pagkabanhaw nga utro. Nga ang pagkabanhaw nga utro ito duha natong kakadtuan. Ang mga tawo nga waray sumunod han balaod han Ginoo makakadto impyerno forever. Impyerno forever. Bubuhion kita, ibabalik ha aton ninin aton panit. Kaya mo nila susunog, diri kita kaluluwa, diri kita kalag. Kay kung bubuhiin kita na kalag, ano pa masusunog ang kalag? Dingin nila nakikitaan. Pag sinari nga buhay nga otro ako yun. May panit, may buto, at higit sa lahat, ibabalik sa akin yung aking kaisipan. Makikilala ko kayo, makikilala nyo ako yun. Kasi kung parurusahan ako ni Allah doon sa impyernong apoy at binuhay ako na bagong tao, ano sasabihin ko? Diyos ko, bakit nandito ako sa impyerno? Anong kasalanan ko? Hindi, ibabalik sa atin yung ating kaisipan para alam natin kung ano ang ginawa natin dito sa mundong ito. Parang yung mga preso sa presuhan. Accept nila, karawat nila nga sa lahira. Ang mga adira presuhan. Ganon din kita, mga kapatid. Kung ato kita, ipaharayo tayo ng impyerno, maaram kita nga kung anon atong gimbuhat din di kalibutan, amo nga adto kita, impyerno. Salit napakahalaga po ang relihiyon. Kailangan po natin hanapin ang tunay na relihiyon. Kasi sabi ni Jesus, hanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Si Jesus mismo ang nagsabi nun. Si Jesus hindi Iglesia ni Cristo, Protestant, Seventh-day Adventist. Si Jesus ay isang Muslim. Ipinangangaral niya ang alin? Pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ang Muslim, naniniwala at sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kasama si Jesus, si Abraham, si Solomon. At ito yung pinakaunang-unang batas. Ang Ten Commandments, anong una? Sino mara? Ang 10 utos ng Diyos, anong una? Anong una? Anong una? Sino nakakapag-eskwelahin kuan? Kamu, nakakapag-eskwelahin na religion. Hindi ito tinuturo. Yung 10 Commandments na unang-una, anong una? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Una yun. Pangalawa, huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Anong Diyos-Diyosan? Rebulto, na may wangis ng nasa langit. Sino nagsabi? Ang Diyos mismo. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos na may wangis. Nang nasa langit, nasa himpapawid, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa tubig, nasa ilalim ng tubig. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos na yan. Kasi ako ang inyong Diyos mapanibughuin. Imagine natin, ang Diyos ba natin may hitsura? Wala. Mayroon bang wangis? May hitsura ba natin kinikilalang Diyos? Dahil? Muslim ka na, kayo maray ka. Di ba? May wangis. Kaya ano? Anong wangis? Ada nga niya, kuan? Ada sigbahan, ada ha atong balay. Ito na atong kinikilala nga Diyos, sinada ha balay. Hino ito? Hino ito nga Diyos, kinikilala natin? Jesus. Jesus. Ang kinikilala natin na Diyos, si Jesus. Pero sabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan. Ito sinasabi ko sa Biblia po ito ha. Sa Juan 17:3, sabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, meaning tayo, makilala natin siya. Sino ang pinapakilala ni Jesus? Na makilala kanila na nag-iisang Diyos na tunay at ako, Hesukristo, ay iyong sinugo. Malinaw po yun. Kaya po ako ay nung ako po ay natutong magbasa ng Biblia, napunta ako ng born again. Then napunta ako ng Iglesia ni Cristo. Alhamdulillah, kulang, nararamdaman ko kulang yung aking faith, yung aking paniniwala na hindi ako makapalagay na ang sinasamba kong Diyos ay hindi talaga siya. At alhamdulillah, nung ako ay nagabay, nakita ko ang tunay na reliyon ang Islam dahil ang lahat ng mga sugo at propeta ay mga Muslim. At ang kanilang ipinangangaral na relihiyon, Islam. Itinuturo nila ang pagsamba lamang, pagkilala lamang sa nag-iisang Diyos. Si Abraham, sambay ng nag-iisang Diyos. Si Moises, sambahin ng nag-iisang Diyos. Si David, sambahin ng nag-iisang Diyos. Si Jesus, sambahin ng nag-iisang Diyos. Nung siya napako sa krus, pagkapako niya sa krus,
Aakyat na siya. Sabi niya, ako'y aakyat sa inyong ama. Juan 20:17. Sa Biblia, sabi ni Jesus, ako'y aakyat sa inyong ama, na aking ama, na inyong Diyos, na aking Diyos. Maliwanag po yun. So, ang lahat po ng, kung naniniwala po tayo na mayroon lamang nag-iisang Diyos, dapat maniwala po tayo na mayroon lamang din iisang relihiyon ang Diyos. Mula kay Adan, kay Lut, kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, kay David, kay Moises, kay Jesus Christ, kay Muhammad, it's same message. Sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Ang kanilang relihiyon ay Islam. Anong Islam? Islam ay Arabic word na ibig sabihin ay pagsunod. Ang Islam po, Arabic hiya, word hiya na Islam na ang kariyag signon ay pagsunod. Anong susundin? Ang Diyos, ang iya mga balaod. Ang mga Muslim, ang kariyag signon, Arabic word na Muslim, ang kariyag signon ng Muslim, sumusunod. Sumusunod. Pag nag-angkin tayo na Muslim, dapat susunod tayo. Anong susundin natin? Ang batas balaod ng Diyos. Kunik po yun. Ang Islam, pagsunod sa batas ng Diyos. Ang Muslim, sumusunod sa batas ng Diyos. At wala pong ibang relihiyon maliban sa Islam. Ang atin mga dating relihiyon, ito po ay business. Sorry to say. Business po ito. At kita mo, lahat ng nagre-relihiyon, tina mo, riku-rikuhan na kuan, taga saan, si Kibuloy, taga saan? Pilipinas. Si Manalo, taga Pilipinas. At karamihan ng relihiyon dito sa mundo, ang propeta nila, mga taga Amerika. Protestant, Amerikano yan. Born again, Amerikano yan. Church of Christ, Amerikano yan. Ano ba? Lahat Mormons, Amerikano po. Amerikano po. Ang tunay na relihiyon galing saan? Sa pinagtatrabuhan ni Sister. Arab. So kailangan po natin at tingnan nyo. Ang ating mga sister, bakit nakaganyan? Nakakita na ba kayo kay Maria na nakatanga? Meron tayong picture ni Virgin Mary. Na nakakita na ba kayo ng picture ni Virgin Mary na nakatanga? Or naka-t-shirt? O walang kumboy? Diba? Katulad niyan. Katulad niya, si Virgin Mary na katulad niyan. Katunayan, ang tunay na relihiyon ni Virgin Mary ay Muslim. Hindi siya Kristiyano, hindi siya Roman Catholic, Protestant. Muslim po siya. Si Jesus. Muslim. Nanay ni Maria, Muslim. Kailangan po natin ng tunay na relihiyon. Kasi sabi ni Allah, sa araw na yun, saan yung araw na yun? Sa araw ng paghuhukom, ang tunay na paghuhukom na kung saan haharap tayo kay Allah sa pintuan. Saan pintuan? Dalawang pintuan yun. Isang pintuan, pero dalawa ang papasukan. Haharap tayo doon, na sabi ni Allah, hindi niya tatanggapin ang anumang relihiyon maliban sa Islam. Maliban sa Islam. Kasi walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Magsimula nang nilikha niya ang tao, si Adan. Kaya po napakahalaga po na kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, na kabataan, at buhay na walang hanggan, sa paraiso hindi na po tayo magdarasal. Kakain na lang tayo, magpupuri na lang sa Diyos na tagapaglikha. Ang tao gusto ng kayamanan, nandun sa paraiso. Sa impyerno, anong pagkain doon? Ang pagkain sa impyerno ay mga uod, inumin, nana. Nasusunog po ang ating balat. Pag nasunog doon ang balat, ibabalik na utro ng Diyos ang ating balat kasi ito'y nasasaktan. Pabalik-balik yun. Pabalik-balik yun. Magkakilala kayo ang mag-asawa pa din doon. Makikilala nanay nyo at tatay nyo. Kasi pagkabuhay na utro, pagkabuhay na magmuli, tayo pa din yun. Kaya lang bumalik tayo sa dati nating tirahan. Ito'y pansamantalang tirahan, madudurog po ito. Marami pong katibayan na madudurog ito.
Sa mga panahon ng sakuna, bagyo, lindol, maraming namamatay. Ito po ay pagpapaalala na ang mundong ito ay hindi forever. Bagyo, sakuna, lindol, marami pong namamatay. Paalala ng tagapaglikhang Diyos yun na ang mundong ito huwag niyong mahalin. Kasi pansamantala lang yan. At mayroon forever na walang lindol, walang pighatian, walang inggit, walang selos sa paraiso. At sa impyerno, kabaliktaran, puro na lang pasakit doon, parusa. Kaya, sa Islam po, lamang ang tunay na nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang Diyos. At ito po yung mahalaga. Maalaman natin. Kaya tayo naging Kristiyano dahil ang ating mga magulang pinabinyagan tayo na Roman Catholic, Protestant at kung ano-ano pa. Pero kung hindi po kayo bininyagan, Muslim po kayo. Paano po ba magbalik Islam? Kasi sabi natin, balik Islam. Kasi magbabalik Islam tayo. Papasok tayo, babalik tayo sa dati nating relihiyon. Hindi na po natin kailangan pang mabinyagan. Kasi wala pong binyag. Ang binyag, sinabi ko na paano bibinyagan para maging ano ka. Roman Catholic, sa Islam, hindi na. Magsasaksi ka o magtitestify ka na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Kasi wala naman talagang ibang Diyos maliban kay Allah. Mayroon pa bang ibang Diyos? Sino ang Diyos? Si Jesus mayroong Diyos. Ano ang Diyos ni Jesus? Ang Diyos ni Jesus nasa Biblia. Nung siya'y pinapako sa Biblia, ang salita ni Jesus ay Aramaik. Sabi niya, Eli Eli lama sabachthani. Original na salita. Ito lang po yung original na salita ni Jesus na Aramaik na andun sa Biblia. Eli Eli lama sabachthani. Sa Hebrew po, Eloi Eloi lama sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tinatawag ni Jesus ang kanyang Diyos na Panginoon. At sinabi niya, si Jesus ay pinadala sa mga naliligaw ng tupa ng Israel. Sabi ni Jesus, pakinggan niyo o Israel, ang inyong Panginoong Diyos ay iisang Diyos. Sambahin niyo siya ng buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Sino nagsugo? Si Jesus. Kaya ang Muslim po naniniwala lamang tayo sa nag-iisang Diyos. Ang pagbalik Islam, magte-testify po tayo na wala pong ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah at ang huling sugo na si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. Pag nasabi po natin yon, matik po na babalik po tayo sa tunay na relihiyon ng tunay na Diyos. Dahil maraming relihiyon, iba-iba po ang pangalan ng Diyos nila. Roman Catholics, Jesus Christ. Protestant, ang kanilang Diyos, si Yahweh. Iglesia ni Cristo, si Ama. Born again, Jesus Christ pa din. Ang Sabadista, si Yahweh. Ang Jehovah, si Jehovah. Ang Saksi ni Jehovah, si Jehovah ang kanilang Diyos. Maraming Diyos, hindi po yan pari-pariho. Pero iisa lang po ang tunay na Diyos, ang tunay na tagapaglikha, Diyos ng lahat ng mga sugo at propeta. Kaya napakahalaga po na sundin natin ang pamamaraan ng Diyos para po tayo makabalik sa kanyang tunay, o tayo makabalik po tayo sa tunay natin na lugar, ang paraiso, na kung saan si Adan at si Eva galing doon. Kaya lang sila binaba dito sa lupa. Dahil nagkasala sila. Kaya mamamatay tayo. Pero ang kamatayan, hindi po ibig sabihin katapusan na ng tao. Hindi. Kasi kung hindi tayo mamamatay, hindi tayo makakarating doon sa paruroonan natin sa paraiso at impyerno. Kaya ang kamatayan ay daan papunta sa kabilang buhay. Ang kamatayan, lahat ng tao, kahit anong kamatayan, masakit man ito, o natutulog man ito, o nasagasaan man ng pison, naging barol, kamatayan pa din yun. Ang lahat ng klase ng kamatayan ay kamatayan pa din. Lahat ng tao, kahit natutulog siya, mamamatay siya. Kasi ang kamatayan,
ay darating at darating sa lahat ng tao. Kasi ang tunay na pag-judge doon sa kabilang buhay. Kaya kung may mga pakiana po kayo, inshallah, dire ko na halabaon, kaya mayroon po pakiana tayo. Nay, dada, may pakiana. Day, may pakiana ka mo. Ay, kuha ko no, ang pero pakiana. Ano? Jesus ano, anak ko no ni Ginoo. Mhm. Awon irakuan ito. Mhm. Very good. Okay, kung anak ng Diyos, eto sinabi niya. Pakinggan nyo, sinabi ni Jesus, ako'y aakyat sa inyong ama, inyo, atin. Sino sabi? Si Jesus. Ako'y aakyat sa inyong ama na aking ama. So ibig sabihin, hindi lang si Jesus ang Diyos na, anak ng Diyos. Kung ang termino literal na anak ng Diyos si Jesus, di dapat. Ano ba ang dapat mag-anak? Mag-asawa. Di po ba? Ang literal na salitang ama o anak, dapat mag-asawa yun. Kaya hindi ka matatawag na anak ng nanay mo kung hindi mag-asawa ang tatay mo. Si Jesus hindi literal na anak ng Diyos kasi lahat tayo ay anak ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng anak ng Diyos, yung sumusunod sa batas ni Jesus. Tanong, sumusunod po ba tayo? Para matawag tayo na anak ng Diyos, sabi ni Jesus, para tayo natawag na anak ng Diyos, dapat sumusunod tayo sa batas ng Diyos. At kung tayo po ay susunod sa batas ng Diyos, tatawagin po tayong anak ng Diyos. Hindi po literal yun. Kasi hindi inasawa ng Diyos si Maria. Hindi. Ang Diyos pag lumikha, si Adan, saan siya galing? Si Adan nilikha ng Diyos. E di dapat, kung tutuusin, si Adan mas anak ng Diyos. Kasi hindi siya nagdaan sa pagkabata. Si Adan, ang unang tao, dapat siya ang tatawagin na anong Diyos. Anak ng Diyos. Bakit? Hindi siya dumaan sa pagkabata. Nilikha siya ng Diyos galing sa lupa. At naging tao. At lumikha siya ng pangalawang tao. Lumikha siya ng, unang tao nilikha ng Diyos galing sa lupa, si Adan. At lumikha siya ng pangalawang tao, babae, galing saan? Sa lalaki. Tingnan nyo, si Eva, nilikha ng Diyos galing sa lalaki. Si Eva, ang babae, unang tao, nilikha sa lupa. Pangalawa, lumikha ang Diyos ng tao, babae, galing sa lalaki. Kasi si Eva galing po sa lalaki. Matuod ka mo? Na si Eva galing sa lalaki? Matuod ba ka mo? Ito, kinay. Na si Eva po galing sa lalaki. Opo, kasi lahat ng relihiyon naniniwala at inaaral yon na si Eva ay galing sa tadyang. Nino? Ni Adan. Ang lalaki na si Adan galing sa lupa. Lumikha siya ng panibagong tao, babae, galing sa lalaki. Sa ribs ni Adan at ginawa niyang tao, babae. At lumikha siya ng pangatlong tao, ano? Galing sa babae na walang lalaki. Sino yun? Si Jesus. Si Jesus, lumikha siya ng tao galing kay Virgin Mary. Kaya nga virgin siya eh. Kasi kung inasawa si Virgin Mary, hindi na siya virgin. Hanggang nanganak si Virgin Mary, virgin pa rin siya. Kaya nung inasawa sa ni Joseph, virgin siya. Virgin si Virgin Mary nung inasawa, kahit nanganak na siya, virgin pa rin yun. Kasi ginamit lang si Maria ng Diyos. Okay, kung anak siya ng Diyos, natuod ba kayo na ang Diyos ay nagkatawan tao? Ha? Aral din yan eh. Aral din yan. Aral ng Kristiyano yan. Ang anak, si Jesus, ay nagkatawan tao, meaning yung Diyos yun. O kaya, si Jesus, o ang Diyos, ay ipinanganak. Tatay niya yung ama. Ano ba talaga doon tunay? Dalawa yun, hindi niyo pinapansin.
Ang aral ng Kristiyano, either na ang Diyos ay nagkatawan tao, mismo ang Diyos nagkatawan tao, pumasok sa sinapupunan ni Maria. At lumabas, naging Jesus. O paano siya magiging anak? Na siya yun eh. Siya yun. Aral nila yun. Pero hindi pwede na ang Diyos mismo magkatawan tao. Kasi walang nakakitang propeta o tao. Si Jesus hindi niya nakita ang Diyos mismo. Si Moises, si Abraham, walang nakakita sa original na anyo ng Diyos. Kasi dakila siya. Nakalaan yun sa kabilang buhay, makikita natin yun doon sa paraiso. Sa ngayon, wala pa pong nakakita ng tunay na anyo ng Diyos. Kaya, wag po pa kayong maguluhan. Itanong nyo, ano po ba, Father, Pastor, ano po ba talaga ang tunay na turo? Ang Diyos ba nagkatawan tao at naging Diyos? Lumabas at naging Jesus? O si Jesus ay anak ng Diyos? Alin po ba doon? Hindi natin napapansin, mga kapatid. Natural po sa tao, ito po, natural po sa tao na mayroon tayong sasambahin Diyos. Kasi nilagay niya yan sa puso. Ang problema, mali yung sinasamba natin na Diyos. Kaya nga nagpadala siya ng mga sugo at propeta sa bawat henerasyon para maituwid yung puso na yon na mayroon tayong kikilalanin na Diyos. Kahit yung isang tao na nasa bundok, wala talaga siyang nakilalang sibilisasyon. Mayroon siyang sasambahin na Diyos na piling niya naglikha sa kanya. Paano matutuwid yun? Paano maitutuwid yun kung walang magtuturo? Kaya ang Diyos, nagsugo siya sa kalipunan ng tao. Si Jesus tao, si Abraham tao, si Solomon tao, si David tao. Lahat sila ay galing sa tao, kaya lang binigyan sila ng inspiration, wahi, revelasyon. Kaya nagkaroon sila ng mga panaginip at ipinapakilala nila na mayroon lamang nag-iisang Diyos na dapat sambahin. At ito yung unang-unang message ng lahat ng mga sugo at propeta, kasama na si Jesus. So, hindi po literal yon na anak ng Diyos, si Jesus. Kasi mayroon pa po doon, mas matindi. Ang Diyos daw nagkatawan tao. Paano magiging anak yon? Mayroon pa po ang tanong. Bakit ganito ang kasuotan ng mga babaeng Muslim? Okay. At ang kasuotan ng babae, protection yung una. Una, protection ng mga kababayan. Sinong tatay nagugustuhin na ang kanyang anak nakakitang-kita dito, nakikita na dito? Sinong tatay? Ayaw lang magsalita ng tatay. Naawod. Pero ayaw niya yun. Pero may tatay na matapang, sige, gawa sa kasugad kayo ito, kay tatadyakan ko ikaw. Oh. Protection. Una, protection po sa inyo yun, mga kababaihan, para hindi kayo mabastos. Para hindi kayo mabastos. Protection yun. Pangalawa, ito ay kautusan ng Diyos para sa pagsamba nyo, kasi hindi kayo pwedeng magsamba na nakasando, Naalala ko nung maliit pa ako, nung sinasama ako ng nanay ko, mahaba ang kanilang palda, lola ko ganun din, nakakimona, at may kayab-hira. Hala ba ang kayab? Alala nyo? Dada? Hadto ang nanay ko, lola ko, pag nasimba may kayab. Kayab ang tawag dito. Habang lumalaki ako, tikahalipot, tas taadi na la didi. Malidong na la, abton ko yun, malidong na la. O pagsasakop dito, ibubutang na la didi. Ibubutang didi, malidong na la. Pero, buti ay pa ako halaba yun, basta didi yun. Bakit? Utos ng Diyos yun. Pamamaraan yun ng Diyos. Tapos, hanggat kaliit, kasi kuan na yan mga nasimba mga bata, nakashort. Ano po yun? Hindi po siya karapat-dapat. Kasi bakit? Haharap po tayo sa ating Diyos na tagapaglikha. Kaya dapat po kagalang-galang kayo, mga kababaihan. Hindi lang po, una-una proteksyon talaga yun sa inyo para hindi kayo mabastos.
Kasi lahat ng parte, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng parte ng babae, katawan, ay aura. Anong aura? Nakakabighani. Nakakabighani. Lahat ng parte ng katawan ng babae nakabighani sa lalaki. Tapos, may magawas niya, halipot, hihilahin ng hilahin. Nagsuot ka pa iday, sige kan hila ito. Pag sinuot ito kung binutong mo itong ubos. Mga parayaw la iton. Nadiri amo nga parayaw. Kamulan mababastos. Kamulan mababastos. Salit, protection ito. Diri ito, kuan. Diri signon. Ayaw ko nga yan, kay mapasok. Mas mapaso sa impyerno. Mas mapaso sa impyerno, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang babae na nakikita ang buhok ni amoy ng paraiso, di niya maamoy. Opo. Bakit ganun? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang tayo nakarinig yan. Kasi pag abot ng Kastila, bago tayo dumating ang Kastila, Muslim po tayo. Pangalawa, bakit tayo tinawag na balik Islam? Tingnan mo, bakit? Dato Gara. Ang mga dato, lahi po yan ng mga Muslim. Si Dato Gara, na pinaka-gobernador din ni Aton, Karigara, Muslim nila dati. Hidato Puti Manila, Hidati Sulaiman. Hidato Sulaiman, siya yung king, nakaupo sa Malacanang. Ibig sabihin ng Malik, hari. Nung dumating ang mga Kastila, nasaan yung hari nyo? Nandyan sa Malacanang. Malik. Ibig po sabihin ng Malik ay hari. Kaya hanggang ngayon, yung Malacanang, Malik po yan. Bahay po ng hari. Sino ang hari nun? Si Sulaiman. Muslim po siya. Dato Puti. Ang mga dato dito sa atin, bakit naging Kristiyano tayo dito? Kasi nasakop tayo ng Kastila. Ano ba ang dala ng Kastila? Krus. Pag hindi ka sumamba sa krus, papatayon ka. Ang mga mahihinang Muslim, umanib. Pero yung mga matatapang na andun natira, andun sa Mindanao. Kaya hanggang ngayon, ang Mindanao, kahit sinong pumasok doon, walang nakapag-invade yan. Yung Mindanao, hindi nasakop ng Kastila, hindi napasok ng Hapon, hindi napasok ng Amerikano, hindi po yan nasakop. Bakit po naging Kristiyano yan? Kasi dahil nga sakop siya ng Pilipinas, okay? Kaya naging kuan siya. At bakit nagkakaroon ng labanan doon? Kasi gustong pilitin, nagkakaroon ng conflict. Kaya nagkakaroon ng away doon. Dahil doon. Hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi yan nasakop. Ang Mindanao, hindi yan nasakop. Nang kahit na sinong mananakop, hindi yan nasakop. Bagamat ang Pilipinas, yes, nasakop, pero ang Mindanao, hindi. Bakit tayo tinawag na Pilipinas? Dati tayong Maharlika. Ang lugar natin, ang island na ito, Maharlikan Island, hindi po ito Pilipinas. Sino nakaano ng history? Bakit tayo tinawag na Pilipinas? Espanya. Nang pagdating dito ng mga Kastila, ipinangalan ito sa haring si Philip, kaya ginawang Pilipinas. Inihandog po ito Pilipino. Kaya lang tayo naging Pilipino kasi sinakop tayo ng Kastila. Kaya sinakop tayo ng Kastila. Kaya balik Islam tayo kasi magbabalik tayo sa dating tunay natin na reliyon, mga kapatid. Kami po ay mga balik Islam. Alhamdulillah. At inshallah, every Sunday po, katulad ito, yan, nag-aaral po doon sa, mayroon po tayong sambahan, bahay sambahan sa Barangay Tangnan. At kung gusto niyo po mag-aral, every Sunday po, wala pong bayad yun. Wala pong bayad. Pagkano ka lang? Bro, Kidlat ang ko po. Kidlat po ang apelyido ko sa side ng tatay ko. Taga Piloro. Po. Kagas sa side ng nanay ko, pero ang lola ko sa side ng tatay ko ay naagas. Excuse me po. Ba? Magtanong po, Ah. bakit hindi po tayo kumakain ng baboy?
Actually, ang baboy, kahit hanapin nyo sa Biblia, ay pinagbabawal yan. Nasa Biblia po yun, ayaw lang ituro ng pare at mga pastor kasi sila nakain din. Sa 8, 7 hanggang 8, anong sabi? Bagamat ang baboy may biak ang paa at hindi siya ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag niyong kakainin ang mga laman nito. Nihihipuin. Ni paghipo ng karne ng baboy, bawal. Bawal po. Ayon sa Biblia, sinabi ni kapatid, nasa Levitico po yun. Hanggang ngayon, naandun po yun. Hindi po abrogated yun. Kasi kung abrogated yun, tinanggal na yun dun. Nasa Biblia po yun. Ang baboy, bagamat may biyak ang paa at hindi ngumunguya, bawal nga sa inyo karumal-dumal. Huwag niyong kakainin. Nihihipuin ang karne nito. Sino nagsabi? Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya mga Sabadista, kinakain nilang baboy. Kasi yun, ababasa nila yun. Pinangangaral nila yun. Kasi nasa Biblia po yun. Bakit? Ang sarap naman ah. Bakit pinagbabawal? Di sana hindi na ito nilikha ng Diyos. Di ba? Sarap eh. Pero hindi naman ito nasa nga ng classmate nga. Ang bagan may New Testament na daw hira yan ng nga pwede na kumaon yung baboy doon sa dito sa Wala pong literal na sinabi na pwede nang kainin ng baboy. Wala. Waray pa. Sabi nila, bakit pa daw ito nilikha? Ang sarap. Kasi hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay pwede. Hindi pwede lahat ng nilikha. Kaya nga may sugo at propeta tayo para i-guide tayo. Kaya pagsubok siya, parte siya ng pagsubok. Kasi kung kakain ka ng baboy dito sa mundong ito, bawal na sa'yo kumain ng baboy sa paraiso. May baboy sa paraiso. Opo. Ipaghahanda po tayo pagpasok nyo sa paraiso, litsong baboy nasa harapan ng lamisa nyo. Opo, itong gusto nyo, baboy. Pagpasok nyo sa paraiso, sabi ng propeta, litsong baboy nasa... O kayo, ayaw nyo kumain, gusto nyo kumain dito sa paraiso, wala na kayo kasi andun kayo sa impyerno. Audubillah. Ilayo tayo ni Allah sa impyerno ng apoy. Opo, gusto nyo kumain dito sa paraiso, hindi na kayo makakakain. Kasi hindi kayo makakapasok sa paraiso. Bakit? Hindi nyo sinunod ang batas. Ganun lang yun eh. Ang batas ng Diyos, pagsunod. Kasi Islam yun. Ang Islam is pagsunod. Kaya kung wag ko kayong kakain ng baboy dito, hindi po lahat ng masarap ay pwede. Hindi po lahat ng, karamihan pa nga ng masarap, bawal eh. Opo, lahat ng masarap pinagbabawal, pero yun ang gusto ng tao. Kasi masarap eh. Pero, okay, masarap. Dito yun. Sa paraiso, pagbabayaran mo yun. Kasi kaya nga may batas eh. Kaya nga mayroon pong paraiso at impyerno. Kaya lang, hindi po itinuturo sa atin yun kasi pag namatay ang tao, andun na siya kay Papa Jesus. Aba, teka. Ay, hindi na pala kailangan talaga natin gumawa ng mabuti. Kasi pag namatay tayo, matik, nandun tayo kay Papa Jesus agad. Kaya ang tao, baliwala. Kasi walang knowledge. Wala silang alam na mayroon palang kabilang buhay, mayroon palang impyerno. Yes, alam nila may impyerno. Pero wala silang about knowledge doon, anong mayroon doon. Bakit sinong papasok sa impyerno? Kaya hindi po totoo na kahit padasalan natin yan, ikakorenta yan, linusaran yan, ang tao pag namatay, hihinto na yung kanyang mabuting gawa. Wala na po tayong magagawa doon kahit dasal. Unfair po yun sa Diyos. At sa tao na gumagawa ng mabuti, tapos dadasalan ka lang ng mga tao na buhay, papasok ka na sa paraiso, unfair po yun. Hindi po ganun ang Diyos. Pinagtatrabahoan yung mabuting gawa, pagpasok sa paraiso, pinagtatrabahoan yun. Hindi yun makukuha sa dasal. Sorry to say. Totoo po yun. Hindi po makukuha sa dasal. Kasi ang tao pag namatay tapos, hindi na madadagdagan yung mabuting gawa niya, hindi na madadagdagan yung masamang gawa niya pag namatay na siya. Pagharap niya doon sa Diyos, titingnan ang talaan. Kasi may tagasulat, nasa kanan natin, anghel, tagasulat ng mabuting gawa. May tagasulat ng masamang gawa. Lahat po ng ginagawa natin nakatala. Kaya pagdating natin sa kabilang buhay, ano pang idadahilan natin?
buksan nyo ang talaan ni Macario Kidlat Kagaskas Jr. Reklamo ako, eto, may ebidensya. Ayaw maniwala, papakita ko sa'yo video. Eto, ginawa mo, oh. Naka-video ka pa. High-tech. High-tech doon sa kabilang buhay. Dito may video, mayroon din doon, high-tech. Kasi galing sa Diyos yan. Galing ang karunungan na yun, galing sa tagapaglikha. Wala pong ibang tagapaglikha, wala pong ibang lumikha, maliban sa nag-iisang Diyos. Kaya hindi po tayo makakareklamo. Kasi yung may nakatala, oh, nakatala. At sabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na magsinungaling tayo, ang lahat ng parte ng katawan natin ay magtitestifies against sa atin. Magtitistigo siya laban sa atin. Ang ating katawan, ang ating kamay, ang ating mata, ang ating tenga, ang ating pata, lahat ng parte ng katawan natin magtitistigo laban sa atin. Labot sa dila. Sabi ng propeta, hindi kayo pagkakanulo ng dila mo kasi masinungaling yan. Hanggang mula dito hanggang doon, sinungaling ang dila. Pero ang buong katawan mo magtitestify, Ya Allah, Ginoo ko, ang kamay ko ginamit niya sa ganito. Ang ating mata, ang ating tenga, ang ating kaya paano pa tayo, hindi tayo makakapag-deny. Bukod sa nakasulat, nakabidyo, ang ating kamay, ang ating buong katawan magtitestify laban sa atin. Sa araw na yun. Kasi paraiso yun. Paraiso po yun. Pinaghihirapan yung paraiso. Hindi po siya free, hindi po siya libre. Hindi po libre ang paraiso. Pinaghihirapan. Kaya nandito tayo sa lupa. Kasi pansamantalang buhay natin ito. Dito. Kaya inshallah, maging aware po tayo. Brother Will, Opo. bakit kailangan magpudo ang isang Muslim bago magsal? Okay, ibig po sabihin ng wudu, ito po ay paglilinis bago magdasal. Kung ano po kayo, before ako nag-Muslim, nasa Biblia po ito, na bago manalangin, ang tao, ang propeta, nasa Biblia, naghuhugas sila ng parte ng kanilang katawan, nagtatanggal ng sapin ng paa. At pagkatapos mananalangin, yuyuko, magpapatira pa. Alam nyo ba, ang pinaka gustong-gusto ng Diyos na panalangin ay ito. Ilalagay natin ito dito, oh, ganito manalangin ang mga propeta at mga Muslim. Ganyan. Bakit? Kasi po, ito po yung ulo natin, ito po, dito po nilagay ng Diyos ang matalinong parte ng katawan natin, utak. Ang utak na ito, isipin nyo, nakalikha ng bakal lumulutang sa langit. At ito po yung nagmamalaki. Ang utak po ang nagmamalaki, nagmamataas, ito po yun. Kaya ang gusto niya, ibaba mo yan, magpuri ka sa kanya. Ang lahat ng mga sugat, propeta, si Jesus, nanalangin, ganyan, nasa Biblia. Sino sumusunod kay Jesus? Muslim. Walang Kristiyano na nanalangin na katulad ng kay Jesus na ganyan. Nagpupuri, Ya Allah, patawarin niyo po ako. Pasaylo ako akong mga sala. Ito po yun. Kasi ito po yung pinakamarunong ang utak. Kaya ang Muslim pag nagdadasal, ito po. Kasi ito po yung nagmamalaki. Akong gumawa yan. Aking plano yan. Ano po yan? Guwapo ko lang. Ganon. Ayaw ng Diyos na nagmamalaki tayo kahit kanino. Ayaw ng Diyos. Kaya nga sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwasan nyo ang tatlo o dalawa siguro. Sabi niya, huwag kayong maiinggit. Huwag kayong magsiselos. Itong dalawa itong number 1. Dahil itong dalawa na ito, pag umiral sa iyo, either na makamatay ka, mamamatay ka. Mapapaaway ka, hindi ka man mamatay, mapapaaway ka itong dalawa na ito. Inggit, selos. Iwasan niyong mainggit. Sa Islam, bawal po tayong mainggit. Magselos sa ating asawa, natural, pero dandahan, kasi baka mapaaway ka sa asawa mo. Humantong sa bugbogan, humantong sa hiwalayan. Opo.
Opo yun, totoo yun. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwasan niyo yung dalawa. At sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niyo ng kapayapaan sa mundo, managbatian kayo ng kapayapaan. Ano yun? Assalamu alaikum. Nasa Biblia din po yun. Kaya lang ginagamit natin yan pagsisimba lang. Peace to be with you, peace to be with you, peace to be with you. Sa amin, ganun din. Pagkatapos namin manalangin, ganun din. Assalamu alaikum, peace to be with you. Ganun din. Pero pag nakasalubong, pagpasok, makita mo, oh brother, assalamu alaikum. Ano ibig sabihin nun? Sumayo ang kapayapaan at habag pagpapala ng Diyos. Ano isasagot mo? At sumaiyo rin. Eh kung good morning, maupay nga aga. Eh kung mainit ang ulo, maupay. Oh. Pero kung babatiin ka ng panalangin, sumayo ang kapayapaan, habag, pagpapala ng dakilang Diyos. Ano sasagot mo? Kahit galit ka. Baka sumabi ka pang amin. Kasi sa Islam, ganun din amin. Pag mananalangin, amin. Ang utos po yan. Jesus mismo nag-utos siya. Managbatian kayo ng kapayapaan. Gusto natin ng kapayapaan sa mundo, managbatian po tayo ng kapayapaan. Pero hindi eh. Kasi nandito yung... Ini Muslim, napakadali lang po. Pagbalik Islam po tayo sa tunay na reliyon ng Diyos. Kasi wala pong ibang daan. Si sister pwede na po siyang magpasyahada or magpa-Muslim. Alam mo pa po magpa-Muslim? Sasabihin mo lang, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Muslim na ang tao na nagsaksi, sumabi nun. Bakit ang nagsabi nun? Ako, ang tao, ako, magmumuslim ako, sasabihin ko, ako ay sumasaksi o naniniwala na mayroon lamang nag-iisang Diyos, Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo. Kasi ang paniniwala natin sa huling sugo na si Muhammad ay katumbas ng paniniwala natin sa lahat ng mga sugo at propeta. May mga tao, ang mga Hudiyo, hanggang kay Moises lang yan sila. Ang Hudiyo, hanggang kay Moises lang yan sila. Kasi hindi yan sila naniniwala kay Jesus. Mula noon hanggang ngayon, mga Hudiyo, hindi yan naniniwala kay Jesus. Ang mga Kristiyano, mula kay Adan hanggang kay Jesus. Ang Muslim, mula kay Adan hanggang kay Muhammad. Sakop yun lahat. Ano po, may katanungan po, kung gusto niyo po mag-Muslim, magtanong lang po kayo kay sister. At yun nga, every Sunday po, mayroon po tayong, at sa gusto niyo magdasal, every Friday, kasi kung mayroon po kaming 5 beses na pagdarasal. Hindi lang po Sunday. Kasi ginawa ito ng Diyos para hindi tayo pumasok sa impyerno. Bakit binigyan tayo ng 5 beses na panalangin? Kahit sa loob ng bahay mo, manalangin ka ng 5 beses. Bakit? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na sumasamba ng 5 beses sa loob ng isang araw, ang pagsamba, una, papuri kay Allah. Pangalawa, paghingi ng tawad. Pangatlo, paghingi ng pangangailangan. Pang-apat, panghihingi ng gabay. Ito yung panalangin. Yung Al-Fatiha, Suratul Fatiha. At sabi ng propeta, sinong tao na mananalangin ng 5 beses na pupunta siya ng impyerno? Wala. Isipin mo, magpupuri ka ng 5 beses sa loob ng isang araw. 5 beses sa isang araw. Hindi po na. Kaya gusto ni Allah na hindi tayo pumasok sa impyerno kasi napakahirap po sa impyerno. Wallahi. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun. Anong meron sa impyerno? Sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusikum ahlikum nara wa qudun nasu wal hijara. Sabi niya, o kayong mananampalataya, iligtas niyo ang inyong pamilya at ang inyong sarili sa naglalagablab na apoy na ang panggatong tao at bato. Tao at bato sa impyerno. Anong pagkain doon? Nana. Inumin, nana. Pagkain, uod. Kasi walang pagkain doon. Ang tao, forever na kasi hindi siya mamamatay. Makakaramdam siya ng gutom. Anong kakainin niya? Balat ng tao na nagnanana. Kakainin niya.
Pag ito naging nasunog na, babalik at panibagong balat kasi ito ang nasasaktan. Ang loob niyan, hindi na siya masasaktan. Itong panit lang ito ang nasasaktan eh. Andito yung ating yung pakiramdam. Nandito. Kaya si Allah, ayaw niya talaga tayo. Ngunit ang tao, kaya hindi masisisi si Allah. Sa araw na yun, sasabihin niya bakit? Hindi mo ba narinig ang Islam? Hindi mo ba? Kasi sasabihin ng tao, ya Allah, bakit ako nandito? Bakit? Hindi mo ba narinig ang Islam? Na mayroong Islam na tunay kong relihiyon. Kaya wala po tayong maidadahilan sa tunay na Diyos. Allah po ang pangalan niya. Hindi po Jesus, hindi po Jehovah, hindi po Ama, hindi po Yahweh. Mga pangalan po na ito ay likha lang ng tao. Ang mga pangalan na ito, likha ng mga nagre-relihiyon. Imbentong pangalan ng Diyos. Ang lahat ng mga propeta, ang Diyos nila ay si Allah. Dito lang po sa atin sa Pilipinas at sa Europe at saka sa Amerika na iba-ibang pangalan. Pero pag sa Arab ka, may Kristiyano doon ko konti. Pero ang tawag nila sa Diyos, ayan o, Allah. Allah pa din. Sa Egypt, sa Kuwait, may Kristiyano. Pero sa Arab, doon sa Saudi, walang Kristiyano doon. Lahat, yun lang ang lugar na walang Kristiyano. Isa lang reliyon doon. Sa Makkah, sa Saudi. Lahat ng lugar na bansa may Muslim. Pero mayroon isang lugar na walang ibang relihiyon maliban sa Islam. Alhamdulillah. Wala na po ba? Ako may share lang ako konti. Okay, inshallah. Nasa kalakayan, kapatid. Hindi kasi ang Diyos lumikha talaga ng tao. Opo. Pero sa tao, isang bagay lang sa atin na mayroon tayo kalayaan. Ang utak natin may kalayaan. Mayroon tayo kalayaan mamili ng aasawahin, tatrabahuin, at sasambahin, relihiyon. Pero maliban doon, walang ibang kalayaan. Ang buhok natin, walang kalayaan yan. Kahit gupitin mo, tutubo yan. Kasi Diyos ang may likha niyan. Magkukumo, gupitin mo, tutubo pa rin yan. Pag yung balat mo, masukat man yan, babalik pa rin sa dati. Kasi Diyos ang may gawa niyan. Kaya ang utak natin, binigyan niya ng kalayaan para mamili ng gaya nito, relihiyon, anong gusto mo sa buhay. Yun ang mayroong kalayaan sa atin, utak lang. Maliban doon, walang kalayaan sa iba. Diyos ang nagkukontrol doon. Yun lang, brother. Okay, linawin natin yun kasi totoo yun. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay Muslim. Lahat. Anong ibig sabihin ng Muslim? Sumusunod ayon sa paglikha-likha. Ang araw, sisikat sa kanluran, hindi, di ba? Sa silangan, kasi nilikha siya na sisikat sa silangan. Ang lahat ng bagay, sabi ni Allah, huwag nyo nang tingnan ang kalawakan, tingnan nyo na lang ang sarili nyo. Atin sarili ito, atin. Sarili natin ito. Sabi ni kapatid, atin ito buhok. Sa mga kalalakihan, pag hindi ito pinutol, para hindi ka nagagastos, sabihin mo sa buhok mo, oy, huwag ka nang hahaba para hindi ako mastos. Kaya mo? Hindi. Kasi nilikha yan ng Diyos na susunod ayon sa pagkalikha. Ang kuko, tutubo at tutubo yan, hindi natin kayang manduhan yan kasi Muslim yan, sumusunod ayon sa pagkakalikha. Pagdumi, pag-ihi, pagkain, pagtulog, pag-aasawa, Muslim yan, sumusunod yan sa pagkakalikha sa atin. Ngunit ang ating isip lamang ang binigyan ng kalayaan. Ayun sinabi ni kapatid. Ang ating utak binigyan ng kalayaan ni Allah na gusto mong mamili. O sa relihiyon tayo agad. Gusto mong mamili kung anong gusto mong relihiyon. Dito ako kasi pwede ditong kumain ng baboy. Dito ako. Dito sa Islam, ang dami pagdarasa dyan. 5, ayoko dyan. Basta naniniwala din naman ito sa Diyos eh. Dito ako. Pero hindi. May kalayaan ka
nagpadala nga ang Diyos ng sugo at propeta. Bakit? Para igabay ka, ituwid ka. So ngayon, ang kalayaan mo na yon, mayroon ka pa rin choice. Kung gusto mong sumunod dito sa totoong relihiyon o gusto mong sumunod dito sa relihiyon na hindi totoo, may chance pa rin kayo o may free will pa rin kayo na mamili. Kasi ito lang talaga ang binigyan ng kalayaan. Maliban doon, ang hayop nga tanan na lahat ng nilikha pati yan, walang free will yan. Utak lang ng tao ang binigyan ng kalayaan. Pero hindi yun hindi tayo pinabayaan. Yung kalayaan na yun, binigyan tayo ng mag-guide sa atin. At ito yung propeta. Si Jesus, propeta, sugo. Si Abraham, propeta, sugo. Si Moises, propeta, sugo. Si David, propeta, sugo. Sila ay mga guide sa bawat henerasyon. Kasi sinabi ng Diyos, walang henerasyon ng tao na hindi siya nagpadala ng sugo. So kung walang pinadalang Muhammad sa panahon na yun, wala tayong guidance, walang judgment day. Bakit? Walang batas eh. Sa araw na yun, pag walang sugo na dumating sa atin, walang i-judge si Allah o ang Diyos, wala. Kaya walang judgment kasi walang batas eh. Katulad na dito sa Pilipinas, walang batas na ang tao pag nakamatay ay papatayin. So hindi siya papatayin kasi walang batas. Ganun din sa araw ng paghukom, pag humarap tayo kay Allah, may batas tayo, i-judge tayo kasi may batas. Yung Quran, may pinigala sa huling sugo. Ito yung batas natin. So, alhamdulillah. Ano man, waray na mga pakian na po. Kung waray na po pakian na, inshallah tapusin po natin ito. Nag-umpisa po tayo sa panalangin. Tapusin po natin sa panalangin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Naway ang habag, dakila, pagpapala, gabay ng dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa atin lahat. At nawa, ang hapon na ito ay igawad niya sa atin bilang isang mabuting gawain. At nawa ay gabayan tayo, number one, igabay tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At ilayo tayo sa impernong apoy, papasukin tayo sa paraiso. Allahumma amin.